Sa tingin ko ay nakarating na kami sa aking kwarto dahil inilapag niya na ako. Lumabas ka na. Maliligo ako. Sabi ko, kailangan ko nang magpalit. Ihatid kita sa banyo. Dito lang ako sa kwarto mo in case you need something. Itinuro ko siya gamit ang hintuturo ko. Hoy Vince, Buena Vista, wala akong kailangan sa'yo. Naramdaman ko na lang na hinawakan niya ang kamay ko at itinuro sa direksyon niya. Nandito ako, Angelica. Tumikhim ako para mapagtakpan ang pagkapahiya ko. Malay ko bang saan ako nakaturo? Hindi nga ako nakakakita, hindi ba? Umalis ka na nga. Naiinis na sigaw ko sa kanya. Nauubusan na talaga ako ng pasensya. Hindi nga ako sabi aalis dito. Maligo ka na. Tinalikuran ko siya at naglakad na lang papunta sa banyo. Napaigik na lang ako nang mapatid ko ang kama. Dire-diretso kasi akong naglakad. Nakalimutan kong bulag nga pala ako. Hinawakan ni Vince ang balikat ko at iginaya ako sa tamang direksyon papunta sa banyo. Sabi ko na nga sa'yo, kailangan mo ako. Pumasok na ako sa banyo. Isinara na ni Vince ang pintuan. Ngunit muling bumukas ito. Gusto mo ako na lang ang magpaligo sa'yo? Buwisit, labas! Kasabay ng pagsigaw ko ay ang pagsara ng pintuan. Narinig ko pang nakakaloko niyang tawa. Sa loob ng banyo hindi ko mapigil ang hindi matawa dahil sa kukulitan niya. Baliw, iyon na lang ang nautal ko habang natatawa. At naligo na nga ako para maglinis at para mabawasan na rin itong pananakit ng puson ko. Ngunit nang malapit na ako matapos, ay napasampal ako sa noo ko dahil sa katangahan ko. Paano ko nakalimutan ang aking tuwalya? Kinapakapa ko kung ano man ang nahawakan ko papunta sa pintuan ng banyo, labag man sa kalooban ko, pero sa oras na ito ay kailangan ko ang tulong ni Vince. Vince? Isang tawag ko pa lang, ay andun na agad siya sa may pintuan. Ano yun, mahal? Kailangan mo na ng tulong? Sagot nito mula sa labas. Pwede bang pakikuha yung towel para sa akin? Requested ko. Napakagatlabi ako dahil tinanggihan ko ang tulong niya. Pero ngayon tinatawag ko siya para tulungan ako. Sige mi amore, anything for you. Narinig kong sagot niya. Kinilig naman ang dugo ko dahil doon. Minuto lang ang nakaraan ay agad siyang bumalik. Eto na baby, sabi niya mula sa labas. Iabot mo lang. Binabalaan kita, Vince. Huwag mo akong busohan. Wala akong saplot ngayon na kahit na ano. At alam ko yung likaw ng bituka mo. Pagpapaalala ko sa kanya. I badly want you. I'm always wanting you, Angelica. Pero sa totoo lang, ay nire-respeto kita. And I will never ever take advantage of your situation. Naantig naman ang puso ko sa sinabi niya. Kinuha ko ng towel na inabot niya habang nakatago ako sa likod ng pintuan. At nang matanggap ko yon, siya na mismo ang nagsara nun. His words and actions do really make an impact for me, especially on my heart. Inaamin ko na hindi pa rin pala nawawala ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero mapanglin lang ang pag-ibig at ayoko nang magpaloko sa pagmamahal. Pagkatapos kong magbihis ay lumabas na ako. Lalabas lang ako. Dinig kong sabi ni Vince. Akmang lalabas na siguro siya pero mali ko siyang tinawag. Pwede bang tulungan mo ako maglagay ng napkin? Nahihiyang sabi ko. Sa araw na ito ay sobrang kaba ko. Pero sobra din akong excited. Dahil pagkatapos ng 4 na taon, finally, ay makakakita na rin ako. Muli ko nang masisilayan ang napakagandang kapaligiran at makikita ko na ang anak ko at ang mga taong nakapaligid sa akin at si Vince. Now is the day of my operation. Ready ka na ba, anak? Tanong ni Daddy sa akin.
Siya ang kasama ko sa aking operation. Nagpupumili si Vince, pero tinanggihan ko siya. Sinabi kong alagaan na lang muna niya ang anak naming si George. I let out the deep breath at tumango. Ready na ako, Dad. This is it. Huminto ang sasakyan namin sa harapan ng hospital kung saan ako operahan. Lumabas na kami ng sasakyan at inalalayan ako ni Daddy. Aminado akong kinakabahan talaga ako. Pero for my sake, kailangan gawin ko ito. Ito na ang pinakahintay kong araw. At habang naglalakad kami, ay tumunog ang cellphone ni Daddy. Napahinto kami. Wait, darling. Sasagutin ko lang. Sabi niya sa akin. Nginitian ko siya. Sure, Dad. Sinagot niya na nga ang tawag. Nagulat ako nang biglang tumaas ang boses ni Daddy. Anong nangyari? Is there something wrong? Dad? I asked, confused yet worried. But my father didn't answer me. At naririnig kong nagagalit siya sa kausap niya. How come? Malinaw na malinaw ang negosasyon namin. Papasok na kami sa ospital. This is impossible. Galit na galit si Daddy. Pinatay na ni Daddy ang tawag. Dinig na dinig ko ang pagtaas-baba ng hininga niya. Sigurado ako, galit na galit siya. Dad, what's the matter? Are you okay? Nag-aalalang tanong ko. Naramdaman ko na lang na hinawakan niya ang kamay ko at pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. Then, narinig kong umiyak siya. I'm sorry, anak. Binagyo kita. Humagulgol na siya. It suffocates me hearing him crying. Sabihin mo sa akin, Daddy. Anong nangyari? Then, I hug him back tightly. You're a donor. Nag-back out. I'm sorry. I'm so sorry, Angelica. Parang nabingi ako sa narinig ko. All my hopes were burnt and turned into ashes. Nanginig ang labi ko at hindi ako makapagsalita. Kusa na lang tumula ang luha ko hanggang sa naging hagulgol na ito. Akala ko makakakita na ako, Daddy. I thought I could finally see the world. Why is this happening to me? Ito na ba ang kapalaran ko? Ang maging bulag forever? Ayoko nito. Ayoko maging ganito. Pinatahan ako ni Daddy. Hush, anak. Maghahanap tayo ng panibagong donor. It will gonna be okay. Hindi, Daddy. Wala nang pag-asa para sa akin. Hinawakan niyang mukha ko at pinatingin sa kanya. Shh, dear, stop saying that. Huwag kang mawalan ng pag-asa. At hanggang nandito ako, gagawin ko ang lahat para makakita ka ulit. Makakakita ka, anak. Makakakita ka. Trust me. Umaasa ako. Ilang taon pa ako maghihintay bago kami nakakita ng donor. Ngayon, ilang taon pa ang hintayin ko ulit para makakita ng donor. Umuwi na ako ng bahay na tila nalalanta. Walang sigla at tulala. Sinalubong ako ni Vince, pati siya ay nagulat din sa biglaang pagdating ko. Well, who wouldn't be? Sana sa mga oras na ito ay nakasalang na ako sa operating room. Pero andito ako, hopeless, helpless, and useless. Nakakatawa. Anong nangyari? Iyon ang tanong niya nang ikinatawa ko ng mapakla. Nag-back out ang donor. Nakakatawa, tama? Sabay hilaw na tumawa, hinawakan ni Vince ang kamay ko. Makakahanap ka din ng ibang donor. Tutulungan kita. Maniwala ka. Malakas kong iwinaksi ang kamay niya at lumitaw ang mga luha ko sa mga mata. Hindi, Vince. Wala na akong pag-asa pa. Hindi na ako makakakita. This is my fate. Habang buhay na ako magiging bulag. Sigaw ko. Halo-halo ang emosyon ko. Galit ako na nasasaktan at naiinis sa mga nangyayari sa buhay ko. My voice echoed on the whole corner of the house. Huminahon ka, baby. Huminahon ka, sabi niya sa akin.
Natawa ako ng mapakla. Huminahon? Paano? Sabihin mo nga sa akin, sa kalagayan kong ito, paano ako kakalma? Magiging maayos din ang lahat. Sobrang dali lang sa'yo na sabihin yan dahil hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko. Kung tutuusin, ikaw ang may kasalanan nito eh. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyayari sa akin ito. Ikaw ang dahilan kaya ako nagkakaganito. Sana ikaw na lang nabulag. Huli na nang mabawi ko ang huli kong sinabi. Vince? Sinubukan kong bawiin ang sinabi ko. Ngunit tila huli na ang lahat. Tama ka. Kasalanan ko lahat ng ito. I'm sorry. Iyon lang ang narinig ko sa kanya. I heard him breathing shakily. Pero sana naman, Angelica, makita mo rin ang ginagawa ko. Masakit din sa akin na makita kang nagkakaganyan. I blame myself enough. Bumabawi naman ako eh. But I know, hindi pa yun sapat. Kapag nakikita kitang hinahihirapan, I sometimes wish na sana ako na lang. Na sana, ako na lang nabulag para hindi ka na mahirapan pa. Tuluyan na nga siyang humagulgol ng iyak dahil mahal kita eh. Mahal na mahal. Naninikip ang dibdib ko habang pinapakinggan siya. Parang bubulagta ako sa sahig. Anumang oras, nanginginig ng mga tuhod ko. Nasasaktan din pala ako kapag nakikita kong nasasaktan si Vince. In those 4 years, Angelica, ikaw lang lagi kong inaalala. I am not a religious person, pero araw-araw kong dinarasal na sana mabuti kang kalagayan mo. Your dad told me that you left because you don't love. Muntik na akong mabaliw nun. He have a deep sigh, but I could still hear his sobs. Sobra akong nangulila sa'yo. Kaya binaling ko ang sarili ko sa drugs. I smoke, I take drugs, I drink alcohols, para makalimutan ka lang. Pero hindi eh. Naging libangan ko ang illegal na droga para lang makalimutan ka panandalian. Dahil hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. At kahit sa pagtulog ko, ikaw nakikita ko sa aking panaginip. Nagulat ako sa sinabi niya. Nagdroga siya? Nang dahil sa akin? Bakit niya ginawa yon? Nababaliw na siya? Muntik na akong mabaliw, Angelica. Hanggang magparehab ako, ay nandoon ka pa rin sa isip at sa puso ko. Naisip ko na hindi mo ako tatanggapin kung ganito ako. Hindi madali. Kung nahihirapan ka sa loob ng 4 na taon, mas nahihirapan ako. You are always inside my head. Hindi mo alam ang pakiramdam na parang humahabol sa'yo. Hindi ka makatulog dahil sigaw ka ng sigaw. Dahil pakiramdam mo, may papatay sa'yo. Nakalimutan ko ng dignidad ko bilang isang professor. Vince, hindi ko alam. But despite of those horrible nightmares, pinilit kong ibangon ang sarili ko. Inayos ko ang sarili ko, umaasa na baka sakaling bumalik ka. At bumalik ka nga. With our son. But then again, binigo kita. You hate me, yet I love you. That's why, Angelica, ayaw na kitang mahirapan pa. I'll set you free. You can go back to your home now together with George. At huwag kang mag-alala. I'll take my responsibilities as George's father. I'll visit him from time to time. Then he left me there, speechless. Oh no! Anong nagawa ko? Bumalik nga kami sa bahay kasama si Daddy. Hindi ko na nakausap pa si Vince. Alam kong mali ako sa sinabi ko sa kanya. Mali ako sa paninisi sa kanya sa mga nangyari. He suffered a lot too, and I was so dumb for judging him. I go beyond the limits. I was so wrong about him. Nahiya na akong humarap sa kanya. Minsan ay pumupunta siya pero para lang kay George. I tried to open a conversation with him kapag nandirito siya. Pero hindi naman siya sumasabay. Pinuputol niya agad ang sasabihin ko. Or sometimes, he's acting cold and distant. Kumain ka muna.
Alok ko kay Vince. Hindi na. Malamig na sagot niya at saka naramdaman kong naglakad na ito palayo sa akin. Minsan na nga lang ako mag-first move. Binigo pa niya. At habang nanonood ako ng TV, tinawag ako ni Yaya. Ma'am Angelica, may naghahanap po sa inyo sa labas. Sabi niya. Napakunot ang aking noo. At sino naman yon? Wala akong inaasahang maging bisita ngayong araw. Sino daw? Professor Danilin daw po. Napatayo ako sa gulat. Professor Danilin? Isa pang babaeng yon. Kung bakit nasa miserable ako ngayon. Ayoko siya makita. Natauhan ako sa sinabi ko. Hindi ko naman talaga siya makikita. Dahil bulag nga ako, diba? Ang ibig kong sabihin, ayoko siyang makausap. Pauwiin mo na siya. Umalis si Yaya para ihatid ang aking mensahe. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang paghalik niya sa Vince ko. Ang kapal naman ng mukha niya para puntahan ako. Maya-maya bumalik na naman si Yaya. Ma'am, sabi niya si Badly wants to talk to you daw. It's urgent. Napa-English tuloy si Yaya. Sige, papasukin mo. Kung ano man ang sasabihin niya, wala na akong pakialam doon. Pinapasok na ni Yaya si Professor Danilin dahil naririnig ko na ang yapak ng kanyang estilito na papalapit sa akin. Hi Angelica, kumusta ka na? Pag-umpisa niya, hindi naman ako si Jopay pero kinukumusta ako. But sadly, hindi ko kailangan ng pangungumusta niya. Maupo ka, malamig kong sabi, pero napansin ko parang nanghihina ang boses niya. Mula kasi nung mabulag ako ay lumakas na ang pakiramdam ko. Natuto na akong magbasa ng emosyon gamit ang kanilang boses. Medyo lumubog ang couch kaya hinuha ko ay tumabi siya sa akin. Ba't ka narito? Tanong ko agad. Speak up. My time is limited. Tumikhim siya bago nagsalita. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dapat lang. Dahil hindi ka naman si Nadine para magpaligoy-ligoy. I came here to say sorry. Alam ko akong dahilan kung bakit nagkahiwalay kayo ni Professor Benavista. Buti alam mo. Pamimilosop ko. Pero maniwala ka, Miss Magalona. Mahal ka niya. Inaamin ko. Tinangka ko siyang akitin. But his heart really belongs to you. Kapag kasama ko siya, ikaw laging bukang bibig niya. May humaplo sa puso ko. Pero hindi pa rin ako naniniwala sa sinasabi niya. Nakita ko silang naghalikan. Are you endorsing him? Naghalikan nga kayo, hindi ba? Nakataas ang kilay ko na tanong. That night, he pushed. Palagi niyang sinasabi na may girlfriend siya. Every time I tried to kiss him, he always mentioned your name. He's loyal to you. It's all my fault. Walang kasalanan si Professor Benavista. At bakit mo naman sinasabi sa akin ngayon yan? Tanong ko. I am trying to say that Vince is a good man and he loves you. At nandito ako para humingi ng tawad. Walang kasalanan si Vince. Napalunok ako. I tried to grin my face. I want to be strong in front of her. Hindi na kami pwede pa, Professor Danilin. I know that he loves me, but I am not the right girl for him. Hindi mo ba nakikita? Useless na ako. Isang bulag. At ayokong maging pabigat sa kanya. I could feel Professor Danilin's hands on mine. He can't be happy without you, Angelica. I am the witness of that. Tumulo ang luha ko. Bulag ako. Walang pakinabang. At wala na akong pag-asa pang makakita. Makakakita ka, sana sa gagawin ko. Mapatawad mo rin ako. Iyon ang huling sinabi ni Professor Danilin bago siya umalis. Hindi ko alam kung ano ang ibig niya sabihin. Pero sa sumunod na mga araw, may tumawag sa amin na may donor na daw ako. Sobrang saya ko. We started the operation immediately. Open your eyes, Miss Magalona.
sabi ng doktor pagkatapos ng operasyon. Napaluha ako sa sobrang saya. Finally, nakakakita na ako. Simula noong nakakita ako, hindi ko mapigilang hindi yakapin at halikan si George. Bawat minuto at oras, he looks like his father. Kaya naman pala agad nakilala ni Vince na anak niya si George. Dahil parang batang version niya ito. His nose is as pointed as his father's. Ang kanyang mga pilik mata, ang kanyang labi, ay namana niya kay Vince. Parang walang namana sa akin. Pero ako naman ang nagbuntis. Pero sa ama lahat namana. Sa loob ng halos 5 taon, sobrang dami nang nagbago. Yung mga itsura ng mga tao sa paligid ko, yung buildings, yung mga kalsada, at ang mundo. Some of them aged and became mature. I've missed a lot of those 4 years of absence in sight. Mom? Daddy? I want to see Daddy. Pakiusap sa akin ni George. Nangungusap pa ang boses at mata nito. Palagi na lang nitong hinahanap ang daddy niya. Bawat minuto siguro, si Vince na lang ang laging bukang bibig niya. Nasa work siya, baby. Paintindi ko naman kay George. Pero nagtaka ako nang pinangunutan niya ako ng noo. What's with that look, ha? Tanong ko sa kanya habang nilalabanan ang tingin niya. The cute guy pouted. Don't call me baby, George. Sabi nito habang magakrus ang mga braso nito sa tapat ng kanyang dibdib. Bakit? Baby George naman talaga kita. Kontra ko sa kanya, mas lalo lang nangunot ang noo nito at pinakatitigan ako ng galit na tingin. Natawa na lang ako sa itsura niya. He looked like his father even more. I am not a baby, Mom. Daddy calls me Big Guy George. He said, you are his baby. So I am the big guy and not the baby. Napanganga ako sa sinabi niya. Ano bang tinuturo ng putik na Vince na yon sa anak ko? Baby daw. Para na nga akong baliw na pangiti-ngiti dito. Your daddy told you that? Tumango ito. Yes, Mommy. Nang tumingala ako sa langit, nakikita ko na agad ang mga bituin kahit umaga pa lang. Para akong kinikiliti ng ilang libong kuryente. I truly believe my son since they said that kids don't lie. May tinuturo pala siya sa anak namin. Nagpapanggap pa na malamig ang tungo. Tapos may pa-baby effect pa pala siyang nalalaman. Tumayo ako sa pagkakaupo at kinarga si George. Okay then, Big Guy George, let's go to your daddy. When the afternoon came and it's Vince's break time, we visited him on Compson University. Bumalik na siya sa pagtuturo. We will going to surprise him. Pumasok kami sa office niya at tila nagulat siya nang makita kami ni George. Ngumiti ako sa kanya, ngunit tinignan lang niya ako at saka kinarga si George. Ha? Snub man? Hindi man lang nagtagal ang tingin niya sa akin. Like, hello, I'm here. Parang hindi na ulol sa akin dati ah. Tinignan ko ng maigi ang mukha niya. I couldn't get enough of his face. He looked matured, pero hindi pa rin kumupas ang kagandahang lalaki niya. Nakakatulala pa rin. His shaved face is my favorite part of him. Walang balbas. So clean, so good. Napakurap-kurap ang mata ko nang magtagpo ang mata namin. Nagsalubong ang mga kilay niya. Damn! Nakita niya ako nakatitig sa kanya. Baka isipin niya na pinagpapantasyahan ko siya. Hoy! Hindi kita pinagpapantasyahan ha? Sabi ko sa kanya at tinaasan ko pa siya ng kilay at pinandilatan ng mata. I saw him smirk at me. Oh? Wala naman ako sinabi ah. Oo nga naman. Nagmukha lang akong defensive. Kumain tayo ng sabay, Daddy. Putol sa amin ni George. Wala pa pala kaming kain dahil itong si George gusto raw makasama ang daddy niyang kumain. Wala naman akong magawa. Oh sure, Big Guy George. Nakangiting sabi naman ni Vince. Sabay pisil sa ilong ng anak.
Tiningnan ako ni George. See, Mom? I'm big guy. George and not a baby. You are his... Hindi na niya natuloy ang sasabihin niya dahil pinutol ito ni Vince. Mag-order na lang ako ng pagkain, sabi niya. Marahan na lang ako napangisi. Alam ko na. No need, Vince. May dala kaming pagkain. Nagpaluto ako kay Manang. Inilabas ko na ang dala kong mga pagkain. At habang kumakain, hindi mapigil ang kakulitan ng mag-ama. Nasa kanduan pa ni Vince, nakaupo si George. Masaya ako nakikita silang masaya. George was hungry for the love of father. Kaya ngayon, hindi ko ipagkakait sa kanya yon. Nakikita ko rin na pilit pinupunan ni Vince ang matagal nilang pagkakawalay ng anak niya. Kaya bumabawi siya ngayon. At masaya ako dahil doon. Maybe I judged him too soon. Pagkatapos kumain, hindi pa rin sila natapos sa pagkukulitan. Hanggang sa mapagod si George at nakadama na ng antok. Buhat-buhat siya ni Vince at hinihele. Vince was rocking him to sleep until he finally closed his eyes, drawn himself from sleeping. Kay sarap nilang pagmasdan. Akin na! May klase ka pa. Alok ko kay Vince para halihinan siya sa pagbuhat kay George. He looked at me with his natural emotion. Mabigat siya. Baka mapagod ka. Normal lang na salita pero grabe ang epekto nito sa akin. My heart was throbbing so fast. Does he care for me? Umiling ako. Okay lang yon. I want to carry him. Mukhang hindi pa siya kumbinsido ngunit ibinigay din naman niya sa akin kalaunan. At nang magdikit ang mga balat namin, para ako napasa sa init. The heck? What is happening to me? Just put him on the couch kung mangangalay ka na. Dagdag pa niya.